So though ngayon nag-uulan, medyo pakonti-konti tumataas baba. Pero to answer your question kung it's cause for alarm, no? Yes, kasi yung elevation natin ngayon talagang masyadong mababa, no? We expect sana na paakyat na ito pero sa ngayon hindi natin nakikitang umaakyat. Sumadsad na sa pinakamababang antas sa kasaysayan ang tubig sa Angat Dam. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, naitala noong July 25 ang antas ng tubig sa Angat sa 150.42 meters na anilig pinakamababang level mula nang mag-operate ang dam noong 1967. Mas mababa ito sa dating record na 157.55 meters noong 2010. Sa ngayon, bunsod ng pakonti-konting pag-ulan, umakyat naman sa 150.85 meters na ang level ng tubig sa Angat. Ayon kay MWSS spokesperson Engineer Patrick Dizon, aminado sila na alarming ang kasalukuyang sitwasyon dahil dapat sana ay nagsisimula ng umakyat ang antas ng tubig sa reservoir batay sa normal na historical trend. We constructed it in 1967, so that's 59 years already. So from January to December, ganyan talaga yung trend niya, ma'am, no? From January to July, pababa siya. Then July to December, that's the time na magre-refill yung ating reservoir. Subalit mapapansin na ngayong taon na hindi ito nangyayari. Ayon naman kay Pag-asa Senior Weather Specialist and Hydrometeorology Division o Pagulayan, hindi sapat ang mga pag-ulan para magkaroon ng malaking epekto sa Angat watershed. Umuulan, pero hindi po siya ganon ka-significant or katataas yung mga pag-ulan to really have a significant na impact doon sa watershed. No, maaring talagang patuloy pa rin yung pagbaba in spite of this. Sa ngayon, karamihan ng ulan ay napupunta lamang sa pagpuno ng soil moisture. Dagdag pa ng Pag-asa, mataas pa rin ang konsumo ng tubig dahil mainit pa ang panahon. Mula sa humigit kumulang 159.90 meters noong simula ng Hulyo, bumaba ito sa 150.85 meters. Kaya naman halos nasa 8 metro ang ibinaba ng antas ng tubig sa loob ng 29 na araw. Aniya pa noong 2010, kung kailan naitala ang dating record low, nagkaroon din ng meteorological drought dahil sa El Nino. Gayunman, bagamat nasa 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila ay nagmumula sa Angat Dam, nilinaw naman ng MWSS na hindi pa maaaring masabi sa ngayon kung magkakaroon ng water crisis o water shortage. Kung mapapansin mo, ma'am, 150 meters na ngayon, pero wala pa rin mga interruption na nangyayari sa ating system kasi nga na-augment natin yung ating pangangailangan since 2019. Kaya ang ginagawa namin, mitigating measures is to iba pinagkukuhanan aside from the Angat Dam. Kaya sa ngayon at the level of 150.85 meters ay hindi natin nararamdaman yung epekto nitong pagbaba ng ating reservoir. Sa ngayon, may alokasyon ang MWSS na 46 cubic meters per second mula sa National Water Resources Board, pero hindi lahat ito kinukuha. Ayon sa ahensya, nasa 39 hanggang 40 cubic meters per second lamang ang aktwal na kinukuha upang mapangalagaan ang natitirang tubig sa reservoir. Aminado rin ang MWSS na dahil bumaba sa 180 meters ang level ng tubig sa Angat Dam, hindi na nakakakuha ng alokasyon ang National Irrigation Administration dahil mas pinaprioridad ang domestic water supply. Samantala, umaasa naman ng Pag-asa na makatutulong ang mga susunod na bagyo sa pagpuno ng mga reservoir. We are expecting 2 to 4 na tropical cyclones for the month of August. So ito po ay talagang historically, climatologically speaking, nandito po talaga yung talagang parang bagyuhan season na marami talagang bagyo na papasok. So we are hoping na ito po ay makapagbigay din ng mga pag-ulan within the watershed. Pero ayon sa Pag-asa, hindi lamang dami ng bagyo ang tinitignan, kundi kung saan babagsak ang pag-ulan. Ipinaliwanag nila na kailangan ng isang malakas na rainfall event para sa malakihang pagtaas ng level ng tubig sa reservoir. Batay sa rule curve elevation, dapat nasa 180.12 meters ang Angat Dam para magampanan ng mga gampanin nito mula sa irrigation, potable water at water generation.
Tinatayang nasa humigit kumulang 500 mm na ulan sa isang single event ang kakailanganin para makatulong sa pag-angat ng lebel. Inihambing ito ng Pag-asa sa Bagyong Ondoy na nakapagtala ng humigit kumulang 453 mm sa loob lamang ng 24 na oras. Pero nilinaw nila na hindi agad mararamdaman ang epekto dahil may tinatawag na lag time bago makarating ang tubig mula sa watershed papunta sa reservoir. Sa ngayon, habang hinihintay ang mga susunod na pag-ulan, nanawagan ang MWSS at Pag-asa sa publiko na magtipid ng tubig. Kabilang sa mga inirerekomenda ang pag-aayos ng mga tagas, pag-iwas sa pag-aksaya ng tubig at paggamit muli ng naipong tubig ulan para sa paglilinis. Patuloy namang minomonitor ng mga ahensya ang sitwasyon habang inihahanda ang mga karagdagang hakbang upang mapanatili ang supply ng tubig sa humigit kumulang 20 milyong consumer na umaasa sa Angat Dam. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.